Aray, isang matalim na kirot ang biglang kumalat sa kanyang likuran, mula batok hanggang balakang. Napapikit ng mariin si Rosita. Ang mga daliri biglang nanghina sa pagkakahawak sa basahan. Huminga siya ng malalim, pilit na iwinawak si ang sakit. Nasa sahig siya, nakaluhod. Sa edad na 65, ang pagluhod sa malamig at makintab na baldosa ng mansyon ay isang parusa. Ang bawat kuskos ng basahan ay katumbas ng isang daing na sa puso niya lamang naririnig. Ang bahay na ito, ang palasyong ipinagmamalaki ng kanyang anak na si Mauricio, ay naging kulungan niya. Naalala niya ang dati nilang bahay. Maliit lang iyon, yari sa kahoy, pero doon, siya ang reyna. Ang bawat sulok ay puno ng masasayang alaala. Dito, sa palasyong ito, isa lamang siyang utusan na walang sweldo. Nay, tapos na po ba yan? Ang boses ni Mariana, ang kanyang manugang, ay parang yelong tumusok sa kanyang tainga. Hindi man lang niya namalayan ang pagdating nito. Dahan-dahan siyang lumingon, pinipigilan ng isa na namang pag-aray. Nakatayo si Mariana sa paanan ng engrandeng hagdanan. Nakapamaywang, ang suot na sutlang duster ay kumikinang. Ang kanyang mga kuko, perpektong pininturahan ng pula, ay nakaturo sa isang bahagi ng sahig na malapit sa paanan ng isang plorerang gawa sa porselana. May naiwan pa pong dumiyo. Sabi nito sa tonong puno ng pagkainis. Hindi niyo ba nakita? Ganyan ba talaga kapag matanda na? Pati paningin humihina na rin? Napayuko si Rosita. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Pasensya na anak, kuskusin ko ulit. Dapat lang. Darating ang mga amiga ko mamaya. Ano na lang ang sasabihin nila kung makita nilang madumi ang sahig ko? Baka isipin pa nilang pinapabayaan ko ang bahay na to. Bahay di ko. Ang mga salitang yon ay parang sampal. Hindi. Ito ay bahay ni Mauricio. Si Rosita ay nakikitira lamang. Iyon ang laging ipinapamukha sa kanya ni Mariana sa bawat pagkakataon. Biglang umalingaw-ngaw ang iyak ng isang sanggol mula sa ikalawang palapag. Sinundan pa yon ng isa pa. Ang kambal. Ang dalawa niyang anghel na apo, sina Marco at Miguel. Hay nako, singal ni Mariana, sabay irap. Umiiyak na naman sila. Hindi ba sila natulog man lang? Kasasabi ko lang na darating ang mga bisita ko, mag-iingay pa sila. Agad na napuno ng pag-aalala ang puso ni Rosita. Pilit niyang sinubukan na tumayo. Aakyatin ko na anak, baka nagugutom lang. Huwag na. Pigil sa kanya ni Mariana. Ang dudungis ng kamay at damit niyo. Baka kung anong mikrobyo pa ang makuha nila. Ako na ang bahala. Bilisan niyo na lang dyan para makapagluto pa kayo ng merienda. Umakyat si Mariana sa hagdan na padabog ang mga hakbang. Narinig ni Rosita ang pagbukas ng pinto ng nursery at ang lalong paglakas ng iyak ng mga bata. Pagkatapos, biglang tumahimik. Isang katahimikang nakakabingi. Pagbaba ni Mariana, dala-dala na niya si Marco na humihigbi pa rin. Sa likod niya, naririnig pa rin ni Rosita ang mahinang pag-iyak ni Miguel sa loob ng kwarto. Hindi siya tumitigil, sabi ni Mariana. Halatang halata ang pagkawala ng pasensya. Ipagtimpla mo to ng gatas, Nay. Ngayon na. Kahit nananakit ang mga kaso-kasuan, dali-daling nagtungo si Rosita sa kusina. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inihahanda ang bote ng gatas. Ang pag-aalala para sa mga apo ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Pumasok si Mariana sa kusina. Kinuha ang bote mula sa kanyang kamay. Ako na ang maglalagay ng vitamins niya, sabi nito. Sabay talikod sa kanya. May kung anong dinukot si Mariana mula sa bulsa ng kanyang duster. Sandali itong may ginawa sa bote bago yun muling inabot kay Rosita. Oh, bilis! Ipainom mo na yan at nang matahimik na. Walang kamalay-malay, kinuha ni Rosita ang bote. Kinarga niya ang kanyang apo, si Marco, at nagsimulang padedehin. Napansin niyang mabilis na naubos ng bata ang gatas.
At halos kaagad-agad, tila bumigat ang talukap ng mga mata nito. Ilang saglit lang, nakatulog na ito nang mahimbing sa kanyang mga bisig. Isang kakaibang pagtataka ang gumuhit sa isip ni Rosita. Hindi naman ganito kabilis makatulog si Marco. Ibinaba niya ang natutulog na apo sa kuna nito sa sala at muling bumalik sa paglilinis. Ngunit habang nagkukuskos, hindi maalis sa kanyang isipan ang biglaang pagtulog ng bata. Isang oras ang lumipas, natapos na ni Rosita ang buong sala. Oras na para sa susunod na pagpapakain sa kambal. Dahan-dahan niyang nilapitan ng kuna para gisingin si Marco. Apo, Marco ni mahinang tawag niya. Sabay tapik sa pisngi nito. Gising na anak, dedi ka na ulit. Ngunit hindi gumalaw ang bata. Hinawakan niya ito sa balikat at marahang inalog. Marco, apo. Walang reaksyon. Ang paghinga nito ay malalim at mabagal. Ngunit hindi ito nagmumulat ng mata. Sinubukan niyang muli. Mas malakas ng kaunti, pero wala pa rin. Isang malamig na takot ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi ito normal na tulog. Ang pagtulog na ito ay malalim. Masyadong malalim, nakakatakot na pagkatulog. Biglang kumabog ng sunod-sunod ang kanyang dibdib. Inilapit niya ang kanyang tainga sa bibig ng bata. Mayroon namang hangin na lumalabas. Humihinga siya. Pero bakit ayaw niyang magising? Dali-dali niyang binitawan ang basahan at nagmamadaling tinungo ang sala, kung saan si Mariana ay prenteng nakaupo sa sofa, nagbabasa ng isang mamahaling magasin. Mariana, anak. Nanginginig ang boses ni Rosita. Hindi man lang nag-angat ng tingin ang manugang. Ano na naman yon, Nay? Sana naman tapos na kayo sa sahig. Si Marco ayaw magising. Doon lang bumaling sa kanya si Mariana. Isang kunot sa noo ang sumalubong sa kanya. Ano ang ayaw magising? Kakasabi ko lang kanina, hayaan niyo siyang matulog. Hindi anak, iba ito. Pilit ni Rosita. Lumalakas ang kabog sa kanyang dibdib. Kanina ko pa siya ginigising para sa susunod na dede. Pero hindi siya gumagalaw. Masyadong mahimbing ang tulog niya. Isang malakas na buntong hininga ang pinakawalan ni Mariana. Padabog nitong isinara ang magasin at tumayo. Hay, naku naman, Nay. Ganyan lang talaga ang mga bata. Kapag busog, tulog mantika. Huwag kayong praning. Baka pagod lang talaga. Lumapit si Mariana sa kuna. Sumilip ito saglit sa natutulog na anak, ni hindi man lang ito hinawakan. Pagkatapos ay humarap itong muli kay Rosita, ang mga matay puno ng iritasyon. Ano ba ang gusto niyong palabasin, Nay? Na pinabayaan ko ang anak ko? O baka naman gusto niyong ipamukha sa akin na mas magaling pa kayo sa akin na ina niya? Ang mga salita ay parang punyal na tumarak sa puso ni Rosita. Napayuko siya. Nawalan ng lakas na makipagtalo pa. Paano niya sasabihin ang hinala niya nang hindi ito magagalit? Paano niya ipapaliwanag ang takot na nararamdaman niya? Hindi sa ganon, anak. Nag-aalala lang ako. Mahinang sagot niya. Well, huwag kayong mag-alala. Matigas na sabi ni Mariana. Akin siyang anak. Alam ko kung ano ang makakabuti sa kanya. At ang makakabuti sa kanya ngayon ay isang mahimbing na tulog para hindi siya maging sakitin. Tinalikuran na siya nito at bumalik sa pagkakaupo sa sofa. Hayaan niyo na lang siyang matulog. At least tahimik ang bahay. Magluto na kayo ng merienda bago pa dumating ang mga bisita ko. Naiwan si Rosita na nakatayo sa tabi ng kuna. Ang mga salita ni Mariana ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Nagpaparamdam sa kanya na siya'y isang matandang wala ng silbi, isang pabigat na wala namang alam. Napatingin siyang muli sa kanyang apo. Ang anghel niyang mukha ay payapa. Ngunit para kay Rosita, ang kapayapaang yon ay hindi natural. Ang kanyang mga mata ay napadako sa kusina, sa lababo, kung saan nakalagay ang walang lamang bote ng gatas ni Marco. Bigla, ang isang simpleng bote
ay nagmistulang isang ebidensya sa isang krimen na hindi niya kayang pangalanan. Naiwan siyang mag-isa. Yakap-yakap ang takot na hindi niya masabi. At ang isang boteng gatas na ngayon ay parang lason sa kanyang paningin. Congratulations, Mr. Mauricio! Ang mataginting na palakpakan sa loob ng maluwag na conference room ay musika sa pandinig ni Mauricio. Nakipagkamay siya sa mga kliyente. Ang nangiti sa kanyang labi ay hindi mapawi. Ang kontratang nagkakahalaga ng milyon-milyon ay sa wakas nasara na. Ito na ang pinakamalaking deal ng kanyang kumpanya para sa taong ito. Habang nagliligpit siya ng kanyang gamit, isang pakiramdam ng malalim na kasiyahan ang bumalot sa kanya. Ito iyon. Ito ang bunga ng lahat ng kanyang pagod at puyat. Ang lahat ng ito ay para sa kanyang pamilya, para kay Mariana, para sa kambal. Sa biyahe pa uwi, hindi niya maiwasang isipin ang kanyang mag-iina. Si Mariana, ang kanyang napakagandang asawa, ang perpektong ina at may bahay. Kahit kailan ay hindi siya binigyan nito ng sakit ng ulo. Ang buong akala niya noon ay magiging mahirap para ritong alagaan ang kambal kasabay ng pag-aasikaso sa isang malaking bahay, pero nagkamali siya. Mariana handled everything with grace at ang kanyang ina, si Doña Rosita, mabuti na lang at pumayag itong tumira sa kanila. At least, may nakakasama si Mariana sa bahay at alam niyang masaya ang ina na nakakasama nito ang kanyang mga apo. Pagpasok niya sa malaking gate ng kanilang subdibisyon, lalo siyang nasabik. Gusto na niyang ibalita kay Mariana ang magandang balita. Gusto na niyang yakapin ang kanyang mga anak. Pagbukas niya ng pinto, isang payapang tahanan ang sumalubong sa kanya. Ang sahig ay kumikinang sa kalinisan. Ang mga muebles ay nakaayos ng perpekto. Walang anumang ingay, maliban sa mahinang tunog ng classical music mula sa isang speaker sa sala. "Mahal, I'm home!" Mula sa kusina, lumabas si Mariana. Agad na napangiti si Mauricio. Suot nito ang paborito niyang bestida, bahagyang nakalugay ang buhok at may matamis na ngiti sa mga labi. Lumapit ito at humalik sa kanyang pisngi. Ang bango nito ay parang sariwang bulaklak. "Welcome home, mahal. Kamusta ang meeting mo?" Malambing na tanong nito. "It was perfect," sagot niya. Sabay yakap sa baywang nito. "We closed the deal." "Talaga? Oh, I am so proud of you." Tuwang-tuwang sabi ni Mariana. "Alam ko namang magagawa mo. You deserve a celebration." "Where are the kids?" Tanong ni Mauricio, iginagala ang paningin. "Ayun, tulog na tulog." Sabi ni Mariana, itinuturo ang dalawang kuna sa gilid ng sala. Grabe, ang kukulit nila kanina buong araw. Ngayon lang sila natahimik. Pinagod yata nila ang lola nila. Napatingin si Mauricio sa gawin ng hardin. Nakita niya ang kanyang ina, si Rosita, na nakaupo sa isang silya doon, nakatanaw sa malayo. Dahan-dahan siyang lumapit dito. "Inay," bati niya. Lumingon ito sa kanya, at sa isang saglit nakita ni Mauricio ang isang bakas ng kalungkutan sa mga mata nito. Ngunit mabilis din itong napalitan ng isang pilit na ngiti. "Oh Mauricio, anak, nandyan ka na pala. Okay lang po ba kayo? Mukha po kayong pagod." Bago pa makasagot ang ina, lumapit na si Mariana at inakbayan si Mauricio. "Pagod lang yan, mahal. Alam mo na, matanda na, pero aalagaan ko si inay. Ako na ang bahala sa lahat." Hinalikan ni Mariana ang noo ng biyenan. "Nay, magpahinga na po muna kayo, ha? Ako na po ang maghahanda ng hapunan natin." Ngumiti lang si Rosita bilang tugon. Tumingin si Mauricio sa kanyang asawa na puno ng paghanga. "You're amazing. Alam mo ba yon? Ginagawa ko lang ang lahat para sa pamilya natin," sagot ni Mariana, sabay kindat. Ang gabing iyon ay perpekto. Naghanda si Mariana ng isang espesyal na hapunan. Nagbukas sila ng isang bote ng mamahaling alak. Habang kumakain, walang sawang ikinuwento ni Mariana kung gaano kahirap
Pero kasaya ang araw niya kasama ang kambal. Si Mauricio naman ay nakikinig lang, lalong humahanga sa dedikasyon ng kanyang asawa. Bilang sorpresa, inilabas niya ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Isang kwintas na may diamante. Nanlaki ang mga mata ni Mariana. Mahal, para sa akin ba ito? Para sa pinakamagaling na asawa at ina sa buong mundo, sabi ni Mauricio. Isinuot niya ang kwintas sa leeg nito at hinalikan ito sa labi. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Mauricio na siya na ang pinakamaswerteng lalaki sa buong mundo. Mayroon siyang isang matagumpay na karera, isang magandang asawa at isang masayang pamilya. Ano pa ang mahihiling niya? Habang nag-uusap sila, biglang nag-vibrate ang cellphone niya sa ibabaw ng mesa. Isang notification mula sa bangko. An electronic transfer of PHP 257 million from your joint account has been successfully processed. Napakunot ang noo ni Mauricio. Hindi niya matandaang meron silang ganoong kalaking transaksyon. Mahal, tanong niya. Ipinapakita ang screen ng cellphone kay Mariana. May binayaran ka ba online? Medyo malaki ito. Sa isang iglap, nakita niya ang bahagyang pagkagulat sa mga mata ni Mariana. Ngunit mabilis din itong napalitan ng isang nahihiyang ngiti. Ay nako, nakita mo pala, sabi nito. Kunwari nagtatampo. Sira na tuloy ang surprise ko. Surprise? Nagtatakang tanong ni Mauricio. Tumayo si Mariana, umupo sa kandungan niya at niyakap siya. Oo, mahal. Nag-down payment ako para sa isang family vacation. Sa Amanpulo. Balak ko sanang sabihin sa'yo sa anniversary natin pero, well, nalaman mo na. Surprise! Biglang nawala ang pagdududa sa isip ni Mauricio. Napalitan iyon ng tuwa at excitement. Isang bakasyon. Iyon nga ang kailangan nila. Talaga mahal? You shouldn't have, sabi niya. Pero hindi maitago ang saya sa kanyang boses. You deserve it! We deserve it! Bulong ni Mariana sa kanyang tainga. Anything for you, my love. Anything for our perfect family. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang asawa. Ang maliit na pagtataka ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng pag-ibig at pasasalamat. Wala siyang kahit anong dahilan para magduda. Ang buhay niya ay perpekto. At si Mariana ang dahilan ng lahat ng iyon. Umaga pa lang. Ngunit ang araw ni Mariana ay sira na. Hawak niya ang kanyang cellphone. Ang mga daliri ay nanginginig habang nakatitig sa screen. 10 missed calls. Lahat galing sa iisang numero. Ang numero na kinasusuklaman niya. Ang numero ng kanyang kuya, si Ricardo. Nag-vibrate muli ang cellphone. Isang text message. Kailangan ko ng pera. Ngayon na. O gusto mong ako mismo ang pumunta dyan para kausapin ang mahal mong asawa? Isang pamilyar na kaba ang kumalat sa kanyang dibdib. Ang kaba na laging dumarating sa tuwing ang nakaraan ay kumakatok sa kanyang pintuan. Mahigpit niyang hinawakan ang cellphone na para bang sa pagpisil dito ay mapipigil niya ang banta ng kanyang kapatid. Lumabas siya sa balkonahe ng kanilang kwarto. Tinitiyak na mahimbing pa rin ang tulog ni Mauricio. Huminga siya ng malalim. Pilit na pinapakalma ang sarili bago niya tinawagan ang numero. Ano na naman? Bungad niya. Ang boses ay puno ng pigil na galit. Isang magaspang na tawa ang narinig niya mula sa kabilang linya. Magandang umaga rin sa'yo, munting prinsesa. Mukhang maganda ang gising mo ah. Ricardo, wala akong panahon para sa'yo. Kakapadala ko lang noong 1 linggo. Di ba? Kulang pa. Mabilis na sagot nito. May utang akong kailangang bayaran. Malaki. Kapag hindi ako nakabayad ngayon, baka hindi mo na ako makita pa. Wala akong pakialam. Sigaw ni Mariana. Ngunit agad na hininaan ang boses. Lumingon sa loob ng kwarto. Problema mo yan. Huwag mo akong idamay. Talaga? Sigurado ka? Ang boses ni Ricardo ay biglang naging seryoso at puno ng pananakot. Baka nakakalimutan mo, Mariana,
Kung hindi dahil sa akin, hindi ka makakaalis sa impyernong yon. Baka gusto mong ipaalala ko kay Mr. Mauricio de Villa kung saan ka talaga galing. Sa isang barong-barong sa Tondo? Kung saan kinakain natin ang tira-tira ng iba para lang mabuhay? Napapikit ng mariin si Mariana. Ang bawat salita ni Ricardo ay parang lason na sumisira sa perpektong mundo na kanyang binuo. Gusto mo bang malaman niya na ang napakaganda niyang asawa ay dating labandera? Na ang ama natin ay isang lasenggo at ang ina natin ay… Tama na, putol ni Mariana. Nanginginig ang boses. Huwag mo silang babanggitin. Bakit? Nahihiya ka na sa kanila? Nahihiya ka na sa pinanggalingan mo? Magkano ang kailangan mo? Tanong ni Mariana. Sumusuko na. Narinig niya ang nangisi nito sa kabilang linya. 200,000. Kailangan ko bago magtanghali. Ano? Nababaliw ka na ba? Saan ako kukuha ng ganoong kalaking pera? Halos pabulong na sigaw niya. Alam kong may paraan ka. Mayaman ang asawa mo. Para sa kanya, barya lang yan. Sabihin mo kailangan mo para sa shopping o para sa mga anak mo. Magaling ka namang umarte, di ba? Isang matinding galit at pagkasuklam ang naramdaman ni Mariana. Galit sa kanyang kapatid, galit sa kanyang nakaraan, galit sa kahirapan na patuloy na humahabol sa kanya. Ibaba mo na, sabi niya. Gagawan ko ng paraan. Good girl. Hintayin ko ha, mahal na mahal ka ni kuya. Pinatay niya ang tawag at itinapon ang cellphone sa isang upuan. Napasabunot siya sa kanyang buhok, 200,000 at kagabi lang ay nagsinungaling siya tungkol sa 250,000 para sa bakasyon. Paano niya ito maipaliliwanag? Ang kanyang mga mata ay napadako sa ibaba. Mula sa balkonahe, tanaw niya ang kanyang biyenan, si Rosita, na nagdidilig ng mga halaman sa hardin. Ang matanda ay payapang gumagalaw, simple, at walang anumang bahid ng kasakiman. Ngunit para kay Mariana, ang imahe na yon ay isang paalala. Isang paalala ng isa pang gastusin sa bahay, pagkain, gamot, kuryente. Ang presensya ng matanda ay isang pabigat, lalong kumulo ang dugo niya. Kung wala lang ang matandang yan, baka mas madali ang buhay niya. Biglang bumukas ang pinto ng nursery. Umiiyak na naman ang kambal, sabay pa. Pumasok siya sa loob. Ang ingay ay nakakabingi. Ang gulo ay nakakairita. Kinuha niya ang bote ng gatas. Pumasok siya sa banyo at kinuha ang bote ng gamot ni Rosita na nakatago sa kanyang kabinet. Ang gamot nito para sa allergy. Kumuha siya ng isang tableta at dinurog iyon gamit ang likod ng isang kutsara. Para sa katahimikan, sabi niya sa sarili, para magawa ko ang kailangan kong gawin. Inihalo niya ang pinulbos na gamot sa 2 bote ng gatas. Kailangan niyang patahimikin ang mga bata. Kailangan niya ng oras para mag-isip kung paano makakakuha ng pera. Kailangan niyang protektahan ang kanyang perpektong buhay. Matapos niyang mapainom ang kambal, dinala niya ang mga ito sa sala. Ilang minuto lang, isa-isa na silang nakatulog. Ngunit habang pinagmamasdan niya si Miguel, napansin niya ang bahagyang pamumula ng pisngi nito. At pagkatapos, isang mahinang pag-ubo. Isang ubo. Tapos isa pa. Mahina lang. Parang may kumakati lang sa lalamunan. Hindi niya ito pinansin. Isang normal na ubo lang siguro. O baka nasamid lang sa gatas. Itinuon niya ang kanyang buong atensyon sa kanyang laptop. Naghahanap ng paraan kung paano makakalikha ng isang pekeng invoice para mailabas ang pera mula sa kumpanya ni Mauricio. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, ang tunog ng mahinang pag-ubo ay parang isang bombang may oras. Dahan-dahang nagbibilang pababa. Ang katahimikan sa mansyon ay hindi nagdulot ng kapayapaan kay Rosita. Bagkus, ito'y naghahasik ng isang nakakabinging kaba sa kanyang dibdib. Mula sa kusina, habang naghihiwa siya ng mga gulay para sa tanghalian, palihim niyang sinisilip ang kanyang 2 apo na natutulog sa kanilang kuna sa sala.
Mahigit 3 oras na silang tulog, hindi pa rin sila gumagalaw. Ang pag-ubo ni Miguel kanina ay tumigil na, ngunit napansin ni Rosita ang pamumula ng balat nito sa paligid ng leeg at braso. Mukhang mga pantal, at nang hipuin niya ang noo nito kanina, ramdam niya ang bahagyang init. Nilakasan niya ang kanyang loob. Dahan-dahan siyang lumapit kay Mariana na abala pa rin sa laptop nito sa hapagkainan. "Mariana, anak, ano na naman po yon, Nay? Hindi ba kayo marunong makakita na busy ako?" Sagot nito, hindi man lang nag-aangat ng tingin. "Si Miguel, mainit siya," sabi ni Rosita. Ang boses ay nanginginig. "At may mga pantal. Baka kailangan na nating dalhin sa doktor." Isinara ni Mariana ang laptop ng padabog. Ang ingay ay umalingaw-ngaw sa tahimik na sala. Hinarap nito si Rosita. Ang mga matay nag-aapoy sa inis. "Doktor, Nay, para sa sinat at konting pantal doktor agad? Hindi ba kayo nag-aalala na baka kung anong sakit pa ang makuha ng bata sa ospital? Common sense naman po." "Pero anak, hindi ito ordinaryong lagnat," giit ni Rosita. "At ang pagtulog nila, hindi normal. Kahit noong mga sanggol pa lang sila, hindi sila natutulog ng ganito kahaba at kahimbing." Isang sarkastikong tawa ang kumawala sa mga labi ni Mariana. So heto na naman tayo, ang ekspertong lola. "Nay, pakinggan niyo ang sarili niyo. Nagrereklamo kayo kapag maingay sila. Ngayong tahimik sila at natutulog, nagrereklamo pa rin kayo. Ano po ba talaga ang gusto niyo?" "Ang makabubuti lang para sa mga apo ko," mahinang sagot ni Rosita na payuko. "At sa tingin niyo hindi ko yun gusto?" Tumaas ang boses ni Mariana. "Ako ang ina, Nay. Ako. Kaya kung sinabi kong pagod lang sila, pagod lang sila. Kung sinabi kong allergy lang yan sa init, allergy lang yan. Naiintindihan niyo?" Naramdaman ni Rosita ang pag-init ng kanyang mga mata. Wala siyang lakas para labanan ang matatalim na salita ng kanyang manugang. Ang kaya niya lang gawin ay tumango. "Mabuti naman kung nagkakaintindihan tayo," sabi ni Mariana. Medyo kumalma na. "Ngayon, kung maaari lang, tapusin niyo na yang niluluto niyo. At huwag na huwag niyo nang uulitin ito. Lalo na ang pagtawag kay Mauricio para lang sa ganitong kaoayan. Busy siyang tao, malinaw?" Parang kidlat na tumama kay Rosita ang naisip. Si Mauricio. Kailangan niyang tawagan si Mauricio. Ang kanyang anak ang makakaalam kung ano ang gagawin. Nagdahilan siyang pupunta sa banyo. Ngunit ang totoo'y tinungo niya ang telepono sa may kusina. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot ang numero ng anak. Isang ring. 2. "Hello?" Ngunit hindi boses ni Mauricio ang narinig niya. "Sino to?" tanong ni Mariana mula sa kanyang likuran. Gulat na napalingon si Rosita. Nakatayo roon si Mariana. Hawak ang cordless phone mula sa extension sa sala. Ang mukha ay isang masamang panaginip. Agad na pinatay ni Mariana ang tawag. "Anong ginagawa niyo?" tanong ni Mariana. Ang boses ay malamig at puno ng pagbabanta. "Hindi ba't malinaw ang sinabi ko? Kailangan malaman ni Mauricio." Nauutal na sabi ni Rosita. "Ang ano? Napraning ka?" Lumapit si Mariana. Kinuha ang telepono mula sa kamay ni Rosita. Pagkatapos, kinuha rin nito ang luma niyang cellphone na nakapatong sa isang maliit na mesa. "Sa tingin ko, kailangan niyo munang magpahinga, Nay. Masyado na kayong stressed." Itinago ni Mariana ang telepono at ang cellphone sa bulsa ng kanyang duster. "Wala nang tatawag kahit kanino. Ako ang masusunod sa bahay na to. Ako lang." Naiwan si Rosita na nakatayo sa gitna ng kusina. Pakiramdam niya ay pinagsakluban siya ng langit at lupa. Wala na siyang paraan para humingi ng tulong. Siya'y isang bilanggo sa loob ng malapalasyong bahay na ito, kasama ang kanyang 2 apo na nasa panganib. Tumingin siyang muli sa kuna. Si Miguel ay nagsimula na namang umubo at sa pagkakataong ito,
mas malakas na. May kasama na itong tunog. Isang tunog ng nahihirapang paghinga. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Isang panalangin ang paulit-ulit na namutawi sa kanyang isipan. Diyos ko, tulungan niyo po kami. Maawa po kayo sa mga apo ko. Ngunit sa katahimikan ng mansyon, ang tanging sagot na kanyang narinig ay ang tunog ng hirap na paghinga ng isang inosenteng sanggol. At sa mga mata ni Rosita, isang butil ng luha ang pumatak. Dala ang lahat ng kanyang takot at kawalan ng pag-asa. Maya-maya, ang isang butil ay naging dalawa. Hanggang sa ito'y naging isang tahimik na agos, dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Naramdaman niya ang pagkirot sa kanyang dibdib. Biglang bumalik ang kanyang asthma. Kinapa niya ang kanyang bulsa para sa kanyang inhaler, ngunit wala ito roon. Naalala niya, iniwan niya ito sa kanyang kwarto. Hirap na siyang huminga. Napasandal siya sa pader, pilit na pinapakalma ang sarili. Ngunit ang imahe ng kanyang apong si Miguel, na nahihirapan ding huminga, ay lalong nagpasikip sa kanyang dibdib. Sa gitna ng kanyang sariling paghihirap, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kuna. Narinig niya ang pag-ubo ng bata na naging isang biglaang pag-atungal. At pagkatapos, isang nakakatakot na pagsinghap. Sinundan yon ng isang tunog na hinding-hindi malilimutan ni Rosita. Ang tunog ng isang maliit na katawan na biglang nanigas at nagsimulang mangisay. The projections for the next quarter are optimistic, but we cannot be complacent. Nasa gitna si Mauricio ng isang mahalagang presentasyon sa Board of Directors. Ang bawat slide, bawat salita, ay pinaghandaan niya ng mabuti. Ito ang magdedetermina ng direksyon ng kumpanya para sa susunod na 6 na buwan. Nakasalalay dito ang tiwala ng mga investor. As you can see from these figures, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Isang mahinang tunog, ngunit sa katahimikan ng boardroom, ito'y parang isang malakas na alarma. Sinulyapan niya ito, Mariana calling, iginilid niya ito at nagpatuloy sa pagsasalita. Pilit na pinapanatili ang kanyang focus. Marahil ay may itatanong lang ito tungkol sa hapunan. Tatawagan niya ito mamaya. Ngunit muling nag-vibrate ang telepono. At muli. Sunod-sunod. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi ito ginagawa ni Mariana. Alam nitong nasa isang napakahalagang pagpupulong siya. Maliban na lang kung, "Excuse me for a moment, gentlemen," sabi niya. Pilit na pinapanatili ang kalmadong boses. "I just need to take this." Naglakad siya palabas ng conference room. Ang mga mata ng lahat ay nakasunod sa kanya. Sinagot niya ang tawag. "Mahal? Anong nangyari?" "I'm in the middle of a..." "Mauricio." Ang boses ni Mariana sa kabilang linya ay puno ng pagpapanik. Isang boses na hindi pa niya naririnig kailanman. Mayroon ding mga sirena ng ambulansya sa likuran. Si Miguel, mahal." Biglang nanlamig ang buong katawan ni Mauricio. "Anong nangyari kay Miguel? Mariana, magsalita ka." "Hindi ko alam. Bigla na lang siyang nangisay. Hindi siya humihinga ng maayos. Papunta na kami sa St. Luke's." Ang sahig ay tila gumuho sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang mga numero at projections ay biglang nawalan ng halaga. "St. Luke's, okay. Papunta na ako dyan." Hindi na siya nagpaalam. Binalikan niya lang ang kanyang gamit sa conference room. "Emergency, I have to go," sabi niya sa mga nagulat na miyembro ng board. Pagkatapos ay tumakbo na siya. Hindi na nilingon pa ang mga ito. Ang biyahe papuntang ospital ay ang pinakamahabang biyahe sa kanyang buhay. Ang bawat pulang ilaw sa trapiko ay isang torture. Ang bawat busina ay parang martilyong pumupukpok sa kanyang sentido. Ang tanging laman ng kanyang isip ay ang kanyang anak. Diyos ko, wag po ang anak ko. Pagdating niya sa emergency room, ang una niyang nakita ay si Mariana. Nakaupo sa isang sulok,
umiiyak, ang mukha'y nakasubsob sa kanyang mga palad. Agad niya itong nilapitan at niyakap. "Mahal, anong sabi ng mga doktor?" Wala pa. Nasa loob pa siya." Humihigbing sagot ni Mariana. "Hindi ko alam ang nangyari, Mauricio. Bigla na lang, natutulog lang siya tapos bigla na lang siyang..." Hindi na nito natapos ang sasabihin at muling napahagulgol. "Shh, okay na. Nandito na ako," sabi ni Mauricio. Kahit siya mismo ay nagpupumilit na maging matatag. Ilang minuto na, parang isang kawalang hanggan ang lumipas bago lumabas ang isang doktor. "Family of Miguel de Villa?" Sabay silang tumayo ni Mariana. "Kami po, Doc. Kumusta po ang anak ko?" "He's stable for now," sabi ng doktor, at nakahinga ng maluwag si Mauricio. "But we had to intubate him to help with his breathing. It seems like he had a severe allergic reaction to something." "Allergic reaction?" Naguguluhang tanong ni Mauricio. "Pero wala naman po siyang allergies." "Well, his symptoms, the rashes, the difficulty in breathing, the seizures, are all consistent with anaphylactic shock. Nagpakain ba kayo ng bago sa kanya? O baka may nainom siyang gamot?" Mabilis na umiling si Mariana. Wala po. Gatas lang po ang iniinom niya. At yung vitamins niya, pero yun naman po ang iniinom niya araw-araw." Tumingin ang doktor sa kanila nang may pag-aalala. "We need to find the cause. This is very serious. Kung hindi siya naagapan, he could have..." Hindi na tinapos ng doktor ang sasabihin. Habang kausap ni Mariana ang doktor, lumapit si Mauricio sa nurse's station para mag-fill up ng mga papeles. "Sir, kumusta po ang lola ng bata?" Tanong ng isang nurse. "Ang nanay ko." "Bakit po?" "Kasi po siya ang tumawag sa amin kanina. Halos hindi na po makahinga, pero pilit pa ring sinabi ang address nyo. Kung hindi po dahil sa kanya, baka hindi po namin kayo naabutan." Natigilan si Mauricio. Ang nanay niya ang tumawag. Akala niya si Mariana. "Nasaan po ang nanay ko?" Tanong niya kay Mariana nang makalapit ito. Pinauwi ko muna, mahal." Mabilis na sagot ni Mariana. Masyado siyang na-shock sa nangyari. Alam mo na, matanda na. Baka siya naman ang atakihin. Mas mabuti nang nasa bahay lang siya at nagpapahinga. May kung anong hindi tama sa pandinig ni Mauricio, ngunit isinantabi niya ito. Ang mahalaga ay ang kanyang anak. "Sige, tatawagan ko lang siya para kumustahin," sabi ni Mauricio, kinukuha ang kanyang cellphone. "Wag na, mahal," pigil ni Mariana. "Ako na ang tumawag kanina. Tulog na raw. Hayaan na natin siyang magpahinga. Bukas na lang." Tumango na lang si Mauricio kahit na may bahagyang pagtataka sa kanyang isipan. Habang naghihintay sila ng balita, isang nurse ang lumapit sa kanila. May hawak na maliit na plastic bag. Sa loob nito ay isang bote ng gamot. "Excuse me, ma'am, sir," sabi ng nurse, itinaas ang plastic bag. "Ito po ba yung dala-dala kanina ng matanda? Baka po importante. Para po sa allergy." Kinuha ito ni Mauricio. Tiningnan niya ang etiketa sa bote. Ang gamot. Ang pangalan. Rosita de Villa Antihistamine. Take 1 tablet as needed for severe allergic reactions. Napatingin siya kay Mariana. "Bakit dala ni inay ito? Sa kanya to, ah?" Hindi ko alam," sagot ni Mariana. Umiiwas ng tingin. Baka nadala lang niya sa pagmamadali." Ngunit ang mga mata ng nurse ay napako sa bote at pagkatapos ay sa mga papeles ng pasyente. "Sir," sabi ng nurse kay Mauricio. Ang boses ay nag-aalangan. "Ang gamot pong ito, may nakasulat na may cause extreme drowsiness at ang active ingredient nito pareho po sa nakita naming substance sa dugo ng anak niyo, pero sa mas mataas na dosage." Isang nakakabinging katahimikan ang namayani sa pagitan nilang tatlo. Ang mga salita ng nurse ay parang mga piraso ng isang palaisipan na dahan-dahang nabubuo sa isip ni Mauricio. Ang pagtulog ng mga bata,
ang pag-ubo, ang mga pantal, ang gamot para sa allergy, ang pangalan ng kanyang ina sa bote. Napatingin siya kay Mariana na ngayon ay namumutla. Mariana, tanong niya, ang boses ay malamig at mababa. Anong ibig sabihin nito? Ang tanong ni Mauricio ay parang bombang sumabog sa gitna ng malamig na pasilyo ng ospital. Hindi makasagot si Mariana. Ang kanyang mga mata ay nagpapalipat-lipat mula sa bote ng gamot, sa nurse, at kay Mauricio. Ang kanyang pamumutla ay hindi na maitago. Hindi ko alam, Mama Mauricio. Sinasabi ko sa'yo, wala akong alam dyan. Ngunit ang pagtanggi niya ay walang lakas, walang bigat. Tila ito'y isang papel na tinatangay ng malakas na hangin ng katotohanan. Ma'am, sir, excuse me po. Sabi ng nurse, tila naramdaman ng tensyon. Kinuha nito ang bote ng gamot. Isasama ko na lang po ito sa report para sa doktor. Naiwan silang dalawa ni Mauricio sa isang nakakabinging katahimikan. Hindi na makatingin ng diretso si Mariana sa kanyang asawa. Mariana, ulit ni Mauricio, mas mariin sa pagkakataong ito. Tumingin ka sa akin. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Mariana. Ang kanyang mga mata ay puno na ng luha. Mauricio, maniwala ka sa akin. Paano ako maniniwala? Putol ni Mauricio. Ang boses ay nagsisimula na ng manginig sa galit at pagkalito. Ang gamot ni Inay, nasa dugo ng anak natin. Paano nangyari yon? Sabihin mo sa akin. Baka si Ina. Simula ni Mariana. Baka siya ang nagbigay. Baka nagkamali siya. Alam mo na, matanda na. Huwag mong isisi sa nanay ko. Sigaw ni Mauricio. Sapat na para mapatingin ang ilang tao sa paligid. Hininaan niya ang kanyang boses, ngunit mas tumalim ito. Kilala ko ang nanay ko. Hinding-hindi niya gagawin yun. Kaya sabihin mo sa akin ang totoo. Napahagulgol na si Mariana. Hindi ko sinasadya, Mauricio. Hindi ko sinasadya. Ang pag-amin na yon, kahit hindi direkta, ay sapat na. Isang matinding kirot ang naramdaman ni Mauricio, hindi sa puso, kundi sa sikmura. Parang nasusukay siya. Iipinainom mo sa kanya? Kaunti lang. Para lang tumahimik sila. Para makatulog. Humihikbing paliwanag ni Mariana. Masyado silang maingay. At may kailangan akong gawin. Kailangan ko ng pera. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Tiningnan niya ito at ang kanyang mukha ay lalong namutla. Mabilis niya itong sinubukang patayin. Ngunit mas mabilis si Mauricio. Inagaw niya ang cellphone mula sa kamay ni Mariana. Ang pangalan sa screen, Kuya Ricardo. Sino to? Tanong ni Mauricio. Wala yan. Kamag-anak ko lang yan. Sagot ni Mariana. Sinusubukang bawiin ang telepono. Hindi siya pinansin ni Mauricio. Naglakad siya palayo ng ilang hakbang, patungo sa isang mas tahimik na sulok ng pasilyo at sinagot ang tawag. Inilagay niya ito sa speaker mode. Mariana, nasaan na yung pera ko? Kanina pa ako naghihintay, punyeta. Isang magaspang na boses ang sumigaw mula sa kabilang linya. Kapag hindi mo yan naibigay ngayon, susugurin na talaga kita dyan. Sasabihin ko sa asawa mong mayaman na ang prinsesa niya ay galing sa putikan. Sasabihin ko na yung perang winaldas mo sa bakasyon ay... Pinatay ni Mauricio ang tawag. Nakatayo lang siya roon. Hawak ang cellphone ni Mariana. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ngunit sa loob-loob niya, isang bagyo ang nagwawala. Ang kasinungalingan tungkol sa bakasyon, ang banta, ang pera, ang gamot. Lahat ng ito ay bumagsak sa kanya ng sabay-sabay. Winawasak ang perpektong imahe na binuo niya sa kanyang isipan tungkol sa kanyang asawa. Bumaling siya kay Mariana. Ang babaeng minahal niya, ang babaeng pinakasalan niya, ang ina ng kanyang mga anak, ay nakatayo sa harap niya, isang estranghera. Ang kanyang mukha ay basang-basa na sa luha, ngunit ngayon, ang mga luha na yon ay hindi na nakakaawa. Ang mga ito'y tanda ng kanyang panlilinlang. Lahat ng ito, isang kasinungalingan,
Mahinang tanong ni Mauricio. Ang boses ay basag. Walang naisagot si Mariana. Ang tanging kaya niyang gawin ay umiyak. Kailangan kong umuwi, sabi ni Mauricio. Ang boses ay malamig at walang buhay. Sa saan ka pupunta? Paano si Miguel? Babalik ako. Kailangan ko lang. Kailangan kong makita si inay. Sabi niya, binibigkas ang salitang inay na may kasamang matinding pagsisisi. Iniwan niya si Mariana na umiiyak sa pasilyo. Hindi niya ito nilingon. Bawat hakbang palayo sa kanya ay isang hakbang papalayo sa kasinungalingang kanyang pinaniwalaan sa loob ng maraming taon. Habang naglalakad siya palabas ng ospital, isang alaala ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Ang malungkot na mga mata ng kanyang ina. Ang pagod nitong mukha. Ang mga pilit nitong ngiti. Ang mga pagkakataon na sinubukan nitong may sabihin ngunit pinipigilan ni Mariana. Ang mga pagkakataon na mas pinaniwalaan niya ang kanyang asawa kaysa sa sarili niyang ina. Isang matinding kirot ng pagsisisi ang tumusok sa kanyang puso. Mas matindi pa sa galit na kanyang nararamdaman. Sumakay siya sa kanyang sasakyan, hindi para sa opisina, hindi para sa isang meeting. Uuwi siya ng bahay. Uuwi siya sa kanyang ina. Pinaandar niya ang makina. Ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang kanyang mga ugat sa noo ay lumitaw. Tinapakan niya ang silinyador. Ang kotse ay humarurot papalabas ng parking lot ng ospital. Isang tanong ang umuulit-ulit sa kanyang isipan, kasabay ng bawat pagtibok ng kanyang puso. Inay, anong ginawa ko sa'yo? Nang mawala sa paningin ni Rosita ang ambulansya at nang isara ng gwardiya ang malaking gate ng subdibisyon, isang nakakabinging katahimikan ang biglang bumalot sa buong mansyon. Naiwan siyang mag-isa. O hindi pala. Kasama niya si Marco, ang kakambal ni Miguel, na mahimbing pa ring natutulog sa kuna. Ngunit ang presensya ng isa pang sanggol ay hindi nakabawas sa kanyang pakiramdam ng pag-iisa. Sa halip, lalo pa itong nakadagdag sa kanyang takot. Paano kung magising si Marco? Paano kung magkasakit din siya? Ang bahay na dati simbolo ng tagumpay ng kanyang anak ay biglang naging isang malawak at malamig na bilangguan. Bawat mamahaling palamuti sa dingding ay tila mga matang nakatingin sa kanya ng huhusga. Ang bawat tiktak ng grandiosong orasan sa sala ay parang isang pagbilang sa mga huling sandali. Isang matinding paninikip ng dibdib ang kanyang naramdaman, ang kanyang hika. Sa sobrang taranta kanina, hindi niya naisip na dalhin ang kanyang inhaler. Naiwan yon sa kanyang kwarto sa itaas. Ang pag-akyat sa engranding hagdanan ay tila isang pag-akyat sa bundok na hindi niya makakaya sa sandaling iyon. Napaupo siya sa sahig, sumandal sa pader, at pilit na kinakalma ang kanyang paghinga. Hinga, Rosita. Huminga ka ng malalim. Ang kanyang isip ay lumilipad sa ospital. Kumusta na kaya ang apo ko? Miguel, apo, magpakatatag ka. Parating na ang lola. Ngunit paano? Paanong siya makakarating doon? Walang telepono, walang cellphone, walang paraan para makalabas. Ilang minuto siyang nanatili sa ganoong posisyon hanggang sa marinig niya ang isang mahinang pag-ungol mula sa kuna. Nagmulat na ng mata si Marco at nagsimula itong umiyak. Isang yak na mahina, hindi kasing lakas ng dati. Isang yak na tila nanghihina. Pinilit ni Rosita na tumayo. Bawat galaw ay isang pasakit, ngunit ang pag-iyak ng kanyang apo ay mas masakit pakinggan. Nilapitan niya ito at kinarga. Mainit din ang noo ni Marco. Hindi kasing init ni Miguel kanina, pero malinaw na may sinat din ito. Niyakap niya ito ng mahigpit. Shh! Andito na si Lola, andito na si Lola. Bulong niya habang marahang tinatapik ang likod nito. Pumunta siya sa kusina, pasan-pasan ng bata. Naghahanap siya ng bigas. Ang kaya niya lang gawin sa ngayon ay pakainin ito. Nagluto siya ng isang mangkok ng malabnaw na lugaw. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang sandok. Ang bawat butil ng bigas ay parang bato sa bigat.
Matapos maluto, maingat niya itong isinubo sa bata. Kumain naman si Marco, ngunit kaunti lang. Pagkatapos, isinandal nito ang ulo sa kanyang balikat at muling pumikit, tila hinahanap ang kapayapaan sa gitna ng kanyang karamdaman. Dinala siya ni Rosita sa sala. Hindi na niya ito ibinalik sa kuna. Ayaw na niyang malayo ito sa kanya. Umupo siya sa sofa habang pasan pa rin ang natutulog na apo. Ang kanyang mga mata ay napadako sa kalat sa sahig, ang basahan na kanyang binitawan, ang isang balde ng tubig, ang mga bakas ng paa mula sa pagmamadali kanina. Biglang isang nakakatakot na ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Paano kung umuwi si Mauricio? Paano kung makita niya ang gulo? Magagalit kaya siya? Sasabihin na naman kaya ni Mariana na pabaya siya? Kahit labag sa kanyang kalooban, kahit ang bawat himaymay ng kanyang katawan ay sumisigaw na magpahinga, pinilit niyang tumayo. Hindi niya maaaring hayaan na madatnan ni Mauricio ang bahay sa ganitong estado. Kailangan niyang maging isang mabuting ina, isang mabuting lola. Kahit iyon na lang, ginamit niya ang isang malaking tela bilang pansalbabida at itinali si Marco sa kanyang likuran. Sa ganoong paraan, hindi niya ito maiiwan. Dahan-dahan, kinuha niya ang basahan. Lumuhod siyang muli sa malamig na baldosa at nagsimula siyang maglinis. Bawat kuskos ay isang daing. Bawat pag-abot ay isang impit na sigaw. Ang bigat ng bata sa kanyang likuran ay nagpapalala sa sakit ng kanyang balakang. Ang paninikip ng kanyang dibdib ay bumabalik. Ngunit nagpatuloy siya. Kuskos. Punas, punas, kuskos. Biglang nagsimulang umiyak muli si Marco sa kanyang likuran. Isang iyak na mas malakas ngayon, tila naiistorbo sa kanyang paggalaw. Sandali lang, apo. Sandali lang. Humihingal na, sabi ni Rosita, habang pilit na inaabot ang isang dumi sa ilalim ng mesa. Sa pag-abot niyang yun, isang matalim na kirot na parang kidlat ang biglang dumaan sa kanyang buong likuran. Napasigaw siya sa sakit. Nabitawan niya ang basahan. Ang kanyang mga tuhod ay hindi na kinaya ang kanyang bigat. Bumagsak siya sa sahig. Hindi isang dahan-dahang pagbagsak, kundi isang biglaang pagkawala ng lakas. Napasubsob ang kanyang mukha sa malamig at basang baldosa. Ang pag-iyak ni Marco sa kanyang likuran ay lalong lumakas. Ngayong nararamdaman na rin nito ang pagbagsak. Nakahiga siya roon. Hirap na hirap huminga. Ang sakit sa likod ay paralisado. Ang pag-iyak ng kanyang apo ay direktang tumutusok sa kanyang puso. At sa gitna ng sakit at hirap, sa gitna ng pag-iyak ng sanggol, ang sarili niyang mga luha ay nagsimula na ring dumaloy. Walang tunog, walang hikbi. Mga luhang tahimik na dumadaloy mula sa kanyang mga mata, humahalo sa maruming tubig sa sahig. Luhang puno ng sakit. Luhang puno ng pag-aalala. Luhang puno ng kawalan ng pag-asa. Siya'y isang lola na hindi maprotektahan ang kanyang mga apo. Siya'y isang ina na nabigo sa kanyang sariling anak. Siya'y isang matandang babae na nakakulong sa isang ginintuang hawla. Naghihintay na lang ng kanyang katapusan. Narinig niya ang tunog ng isang sasakyan na huminto sa labas. Pagkatapos, ang pagbukas ng gate, mga yabag na papalapit sa pinto. Si Mariana, naisip niya. Magagalit siya kapag nakita niya ako ritong nakahandusay. Sinubukan niyang gumalaw, sinubukan niyang bumangon, ngunit ang kanyang katawan ay hindi na sumunod. Ang kaya niya lang gawin ay manatili roon, nakasubsob, habang ang kanyang apo ay patuloy sa pag-iyak sa kanyang likuran. Bumukas ang pinto, at ang mga yabag na narinig niya ay hindi yabag ng mataas na takong ni Mariana. Ang mga yon ay mabibigat, mabilis, pamilyar. Ang mga yabag ng kanyang anak. Ang unang bumungad kay Mauricio, pagbukas niya ng pinto ay ang tunog. Ang desperadong pag-iyak ng kanyang anak na si Marco. Isang tunog na bumasag sa katahimikan ng mansyon at tumagos ng diretso sa kanyang puso. Pagkatapos,
Nakita niya ang eksena at sa isang iglap, ang mundo ni Mauricio ay huminto sa pag-ikot. Ang kanyang ina, nakahandusay sa sahig, nakaluhod ngunit halos nakasubsob na ang dibdib sa makintab na baldosa. Ang isang kamay ay nakahawak sa isang basang-basahan. Ang isa naman ay nakasapos sa kanyang dibdib, tila hirap na hirap huminga. At sa kanyang likuran, nakatali sa isang piraso ng tela, ay ang kanyang anak na si Marco. Umiiyak ng walang tigil. Ang mukha ay namumula na. Ito ay isang imahe mula sa isang masamang panaginip. Isang imahe ng pagdurusa na hindi niya kailanman inakalang makikita niya sa loob ng sarili niyang tahanan. Nabitawan niya ang hawak na car keys. Gumawa iyon ng isang matinis na kalansing nang bumagsak sa sahig. Ngunit walang sino man sa kanila ang nagbigay pansin. Inay. Isang salita lang ang lumabas sa kanyang bibig, ngunit puno ito ng panginginig, ng pagkabigla, ng isang damdaming hindi niya mapangalanan. Dahan-dahang nag-angat ng ulo si Rosita. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng pinaghalong luha at pawis. Ang kanyang mga mata na laging puno ng pagmamahal para sa kanya ay ngayon puno ng sakit at hiya. Tila nahihiya itong makita siya sa ganoong kalagayan. At iyon ang lalong dumurog sa puso ni Mauricio. Anak! Bulong ni Rosita, ang boses ay paos. Hindi na siya nag-isip. 2 malalaking hakbang lang ang ginawa niya at nasa tabi na siya ng kanyang ina. Dahan-dahan niyang inalalayan itong umupo. Naramdaman niya ang panginginig ng buong katawan nito. Naramdaman niya kung gaano ito kapayat sa ilalim ng luma nitong duster. Anong nangyari, Nay? Bakit? Bakit kayo nandito sa sahig? Tanong niya. Ang boses ay nag-aalala. Inalis niya ang pagkakatali kay Marco mula sa likod nito. Kinarga niya ang kanyang anak at naramdaman niya ang init ng lagnat sa balat nito. Hinalikan niya ito sa noo, sinusubukang patahanin. Habang inaalo niya ang bata, napansin niya ang isang bagay. Ang manggas ng duster ng kanyang ina ay bahagyang umusod pa itaas. At doon, sa manipis na balat ng braso nito, nakita niya ang mga ito, mga luma at bagong pasa, maliliit, mabilog, na tila mga marka ng mahigpit na pagkakahawak. Ang iba'y kulay lila pa, ang iba na may naninilaw na. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang gulugod. Bigla niyang naalala ang mga pagkakataong nakikita niyang hinihilot ng ina ang braso nito na palaging sinasabi ni Mariana ay dahil lang sa rayuma. Ano to, Nay? Tanong niya, dahan-dahang hinawakan ang braso nito. Saan galing ang mga pasa na to? Umiling lang si Rosita, umiiwas ng tingin. Wala. Wala yan, anak. Nabunggo lang ako. Sa pinto. Ang pagsisinungaling na yon, isang pagsisinungaling na malinaw na ginawa para protektahan ang isang tao, ay mas masakit pa kaysa sa isang sampal. Inalalayan niyang tumayo ang kanyang ina at inupo sa pinakamalapit na sofa. Inilapag niya si Marco sa tabi nito. Tumingin siya sa paligid. Ang balde, ang basahan, ang malawak na sahig na kailangang linisin. At ang kanyang ina, na may sakit sa likod at hika, ang gumagawa ng lahat ng ito habang may lagnat ang kanyang apo. Lahat ng piraso ng palaisipan ay nagkabit-kabit na sa kanyang isipan, bumubuo ng isang larawan ng kalupitan na hindi niya kayang sikmurain. Ang lahat ng kasinungalingan ni Mariana, ang lahat ng pagbubulag-bulagan niya, ang lahat ng pagpapabaya niya. Napasuklay siya sa kanyang buhok, isang damdamin ng matinding galit. Galit sa sarili, galit kay Mariana, ang kumukulo sa loob niya. Paano niya hinayaang mangyari ito? Paano siya naging ganito kabulag? At sa gitna ng kanyang pagdurusa at pagsisisi, narinig niya ang pagbukas ng pinto. Pumasok si Mariana. Ang mukha ay namumugto pa rin sa pag-iyak. Halatang nagmadali itong sumunod sa kanya mula sa ospital. Nang makita siya nito, isang pekeng nga ng ngiti ng ginhawa ang sumilay sa mga labi nito.
Mahal, nandito ka na pala. Nag-alala ako sa'yo. Bakit ka umalis bigla? Ngunit ang kanyang mga mata ay napadako sa eksena sa sofa, kay Rosita na nakayuko at kay Marco na humihikbi. At pagkatapos, ang mga mata niya ay sinalubong ang nag-aapoy na mga mata ni Mauricio. Biglang nanigas si Mariana. Ang pekeng ng ngiti ay naglaho. Mahal, bakit ka umuwi? Nauutal niyang tanong. Ang boses ay puno ng takot. Alam na niya. Alam na niyang tapos na ang lahat. Hindi pinansin ni Mauricio ang tanong ni Mariana. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon sa kanyang ina. Dahan-dahan niyang inayos ang buhok ni Rosita na napunta sa mukha nito. Pagkatapos ay kinuha niya ang kamay nito. Isang kamay na mag-aspang sa pagtatrabaho at hinawakan yon ng mahigpit. Isang tahimik na pangako. Isang tahimik na paghingi ng tawad. Naramdaman niya ang paggalaw ni Mariana sa kanyang likuran. Papalapit. Mahal, anong nangyayari? Nag-aalala ako. Magsalita ka naman. Dahan-dahang lumingon si Mauricio. Ang kanyang mukha ay kalmado. Ngunit ang kanyang mga mata ay parang dalawang baga na nag-aapoy sa gitna ng isang madilim na gabi. Ang bawat salitang binitawan niya ay mabigat, tumpak, at walang anumang bahid ng pag-aalinlangan. Anong gamot ang ipinainom mo sa anak ko? Natigilan si Mariana. Ang tanong ay direkta. Isang balang tumama sa gitna ng kanyang mga kasinungalingan. Ano ang sinasabi mo? Wala akong... Huwag ka nang magsinungaling. Ang boses ni Mauricio ay biglang tumaas, isang kulog na yumanig sa buong sala. Nakita ko ang bote, nakita ko ang pangalan ni Inay, at narinig ko ang sinabi ng nurse. Kaya itatanong ko ulit, Mariana, anong ipinainom mo sa kanya? Biglang bumuhos ang mga luha sa mga mata ni Mariana. Itinuro niya si Rosita. Siya, si Inay. Baka siya ang nagbigay. Baka nagkamali siya ng... Subukan mo. Putol ni Mauricio. Ang boses ay bumaba muli. Naging mas nakakatakot, mas mapanganib. Subukan mong isisi sa kanya ang kasalanan mo at mananagot ka sa akin. Hindi na siya naniniwala. Ang mahika ni Mariana ay wala ng bisa. Napaluhod si Mariana sa sahig. Gumapang ito papalapit. Hinawakan ang laylayan ng pantalon ni Mauricio. Mahal, ako to. Si Mariana, ang asawa mo. Maniwala ka sa akin, pakiusap. Mahal na mahal kita. Mahal ko ang mga anak natin. Tinabig ni Mauricio ang kamay nito na parang isang maruming basahan. Pagmamahal ba ang tawag? Sa paglalagay sa kanila sa panganib para lang sa pera? Tanong isinanim niya ang bawat salita ay may diin. Sino si Ricardo, Mariana? Sino yung tumatawag sa'yo at naniningil ng pera? Saan napunta ang 250,000 sinabi mong para sa bakasyon? Ang mukha ni Mariana ay nagbago. Ang pag-aawa-awa ay napalitan ng pagkagulat. At pagkatapos ay ng desperasyon. Nahuli na siya. Alam na niya na wala na siyang takas. At ang isang taong wala ng takas ay nagiging mapanganib. Tumayo si Mariana. Ang kanyang pag-iyak ay napalitan ng isang galit na tawa. Gusto mong malaman ang totoo? Ha, Mauricio? Sige, sasabihin ko sa'yo. Ikinumpas niya ang kanyang kamay sa paligid. Lahat ng ito, ang magandang bahay na to, ang magagarang damit, ang mga amiga. Akala mo ba madali ito? Akala mo ba gusto ko to? Galing ako sa wala, Mauricio. Sa basura. Alam mo ba ang pakiramdam na matulog ng gutom? Alam mo ba ang pakiramdam na kutyain dahil sa amoy ng damit mo? Hindi. Dahil ipinanganak kang mayaman. Hindi mo alam kung gaano ako katakot na bumalik doon. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw, puno ng pait at hinanakit. Oo, kumuha ako ng pera. Dahil may pamilya akong kailangang buhayin. Isang pamilyang hindi ako ikinahihiya. Hindi katulad mo. At oo, sigaw niya itinuro ang mga bata. Pinatulog ko sila. Dahil paano ako makakagawa ng paraan kung iyak sila ng iyak?
Paano ko mapoprotektahan ang buhay na to kung palagi silang nakasagabal? At siya, sabi niya, ang daliri niya ngayon ay nakaturo kay Rosita na napapikit na lang sa takot. Ang matandang yan, isa pa siyang pabigat, isa pa siyang gastusin, kung sana hindi ka na lang niya dinala dito. Tama na. Ang sigaw ni Mauricio ay mas malakas, mas makapangyarihan. Isang sigaw na nagpatigil sa lahat. Isang sigaw na nagmula sa kaibuturan ng kanyang nawasak na kaluluwa. Naglakad siya papalapit kay Mariana. Ang kanyang mga mata ay hindi na nag-aapoy sa galit. Ang mga ito'y malamig na, patay na. Itinuro niya ang pinto. Umalis ka. Hindi makapaniwalang napatingin si Mariana sa kanya. Ano? Ang sabi ko, sabi ni Mauricio. Ang bawat salita ay tila isang bato na kanyang ibinabato. Kuhanin mo ang mga gamit mo at umalis ka sa bahay ko. Mauricio, hindi mo pwedeng gawin sa akin to. Asawa mo ako. Hindi na ngayon, sagot niya. Ang asawa ko ay hindi sinungaling. Ang asawa ko ay hindi magnanakaw. At higit sa lahat, ang asawa ko ay hinding-hindi sasaktan ng nanay ko at ang mga anak namin. Umalis ka. Ulit niya, mas malakas, mas pinal. Bago pa may magawa akong pagsisisihan ko, nakita ni Mariana ang katapusan sa mga mata ni Mauricio. Walang pag-ibig, walang awa. Tanging isang desisyon na hindi na mababago. Sa huling pagkakataon, tumingin siya sa paligid, sa mansyon na pinangarap niya, sa mga anak na ginamit niya, sa lalaking minahal niya at niloko. At pagkatapos, tumalikod siya. Ang pagaspas ng kanyang sutlang duster habang naglalakad siya palabas ng pinto ay ang huling tunog ng kanilang natapos na dula. Nang magsara ang pinto, isang mabigat na katahimikan ang bumagsak sa sala. Nawala na ang sigawan. Nawala na ang kasinungalingan. Ang natira na lang ay ang 3 taong sinira nito. Lumingon si Mauricio sa kanyang ina. Nakayuko pa rin ito. Ang mga balikat ay nanginginig sa tahimik na pag-iyak. Ang galit sa puso ni Mauricio ay biglang naglaho. Ang natira na lang ay isang naglalakihang guwang ng pagsisisi at sakit. Dahan-dahan siyang lumapit. At sa harap ng kanyang ina, sa unang pagkakataon mula noong siya'y bata pa, lumuhod si Mauricio de Villa. Inilagay niya ang kanyang ulo sa mga tuhod ng ina. Ang kanyang malalaking balikat ay nagsimulang manginig. At doon, sa sahig na nilinis ng mga luha at pagod ng kanyang ina, humagulgol ang matagumpay na CEO na parang isang nawawalang bata. Patawad, inay. Patawarin mo ako. Makalipas ang 6 na buwan, ang hangin ay nagbago. Ang malaking mansyon na dating naging simbolo ng tagumpay at pagdurusa ay naibenta na. Ang mga alaala sa loob ng mga pader na yon, parehong matamis at mapait, ay isinara na kasama ng kandado ng pinto sa isang maliit at tahimik na kalye na napapalibutan ng mga puno ng kalachuchi. May isang bahay na kulay puti at may bubong na luntian. Hindi ito palasyo. Wala itong grandiosong hagdanan o makintab na baldosa. Ngunit mayroon itong isang bagay na hindi kailanman nagkaroon ng mansyon, kapayapaan. Sa maliit na hardin sa harap ng bahay, abala si Doña Rosita. Suot ang isang simpleng duster at isang malaking sombrero. Maingat niyang inaalis ang mga tuyong dahon sa kanyang mga tanim na rosas. Ang sakit sa kanyang likod ay naroon pa rin paminsan-minsan, ngunit ngayon, ito'y isang paalala na lang ng kanyang katatagan, hindi ng kanyang pagkaalipin, hindi na siya nakayuko. Ang kanyang mga balikat ay tuwid na. At sa kanyang mukha, may isang ngiti na hindi pilit, isang ngiting nagmumula sa isang pusong payapa. Isang lumang kotse ang huminto sa tapat ng gate. Bumaba mula rito si Mauricio, hindi na suot ang kanyang mamahaling suit and tie. Nakasuot lang siya ng isang simpleng polo shirt at maong. Sa kanyang mga bisig, buhat niya ang natutulog na si Miguel. Sa kabilang kamay naman,
Akay niya si Marco na masayang tumatakbo papasok ng gate. Lola, Lola, sigaw ni Marco. Napangiti si Rosita. Ibinaling niya ang kanyang atensyon mula sa mga rosas patungo sa kanyang mga tunay na bulaklak. Sinalubong niya ang kanyang apo ng isang mahigpit na yakap. Aba, ang bibigat niyo na biro niya, sabay halik sa pisngi ng dalawa. Si Miguel at Marco ay parehong malusog na. Ang kanilang mga mata ay puno ng sigla at pagtitiwala ng isang batang hindi na nakakaramdam ng takot. Kamusta po, Nay? Bati ni Mauricio, humalik sa kamay ng ina. Mabuti, anak. Mabuti, sagot ni Rosita. Pumasok na kayo. At naghanda ako ng merienda. Sa loob ng maliit na bahay, ang amoy ng bagong lutong ginataan ay pumuno sa hangin. Umupo sila sa isang maliit na bilog na mesa. Pinanood ni Rosita ang kanyang anak na matiyagang sinusubuan ng kambal. Wala nang natitirang bakas ng aroganteng CEO. Ang Mauricio na nasa harap niya ngayon ay mas payak, mas mapagkumbaba. Ang pagiging ama at anak ang naging sentro ng kanyang mundo. Hindi na ang mga kontrata at board meetings. Ang kaso ng annulment nila ni Mariana ay natapos na. Nakakuha si Mauricio ng full custody sa mga bata. Si Mariana, ayon sa huling balita, ay bumalik sa probinsya kasama ang kanyang pamilya. Dala ang kahihiyan ng kanyang mga ginawa. Hindi na sila muling nag-usap pa. Nga pala, Nay, sabi ni Mauricio sa pagitan ng kanilang pagkain, naayos ko na po yung sirang gripo sa lababo niyo kanina. Salamat, anak, ngiti ni Rosita. Hindi mo na kailangang gawin yon. Kaya ko namang tumawag ng tubero. Gusto ko, Nay, sagot ni Mauricio. Tinitingnan ng ina sa mga mata. Gusto kong gawin. Kulang pa nga po ang lahat ng to para mabayaran ang... Pinutol ni Rosita ang sasabihin ng anak. Inilagay niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Mauricio. Ang balat niya ay kulubot na, ngunit ang hawak niya ay puno ng init at kapatawaran. Tapos na yon, Mauricio, mahinahon niyang sabi. Ang mahalaga ay ang ngayon. Ang mahalaga ay nandito ka. Nandito kayo. Tumango si Mauricio, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti ng pasasalamat. Nang hapon na yon, matapos maglaro at kumain, nakatulog ang kambal sa nag-iisang kwarto para sa mga bisita. Naiwan si Rosita at Mauricio sa maliit na beranda. Nagkakape, pinapanood ang dahan-dahang paglubog ng araw. Walang nagsasalita. Hindi na kailangan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na katahimikan ng pag-iwas o ng sakit. Ito'y isang katahimikang komportable, puno ng pag-unawa at pagmamahal na muling nabuo. Tumingin si Rosita sa kanyang hardin, sa mga rosas na nagsisimula ng mamukadkad. Tumingin siya sa kanyang anak na nasa tabi niya. Tumingin siya sa langit na kulay kahel. Sa wakas, sa sarili niyang tahanan, natagpuan ni Rosita hindi lamang kapayapaan, kundi pati na rin ang kanyang nawalang karangalan. Malaya na siya.